Tayo po muna ipanandalian tumayo muli at tayo mananalangin. Praise the Lord, Panginoon. Salamat dahil sa umagang ito kayo ang patuloy namin pinag-aaralan ng iyong banal na salita, ang patuloy po namin nais maunawaan. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat sandali ng aming buhay, patuloy niyo po kaming sinasamahan. Ikaw ang nagtuturo sa amin sa araw-araw. Tuloy nga po na nais lamang po namin na ikaw ay pasalamatan, papurihan at pag-aralan ang iyong banal na salita. Kaya po, Panginoon, salamat dahil katagumpayan muli ang patuloy niyong ipinagkakatiwala sa amin. Ito po muli ang aming panalangin. Sa pangalan po, Ama ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Ngayon po ay basahin lamang po natin ang panandalian ng ating tema sa Psalm 23. Ito po ang sinasabi, a Psalm of David. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless the reading of His Word. Praise God. Naka-experience na po ba kayo ng mga sampling tulad ng yung mga food sampling sa mga mall, sa mga yung mga food sampling na yon, patikim lamang po yon. Maliit lamang to, tapos patikim lang para makita ninyo na, ay, masarap pala nung produkto nila. Ganon din po sa mga, yung mga pre-taste na yon. Maganda po yung maliit lang, pero minsan nagpapabalik-balik yung iba. Dahil masarap nga po talaga yung mga ganong food sampling. Yung iba naman po sa gadgets, papatesting sa inyo. Okay, testing mo to kung swak ba to sa pangangailangan mo, lalo't yung mga gadget na mga cellphone, laptop, pinapatesting po nila yan sa mga mall. Testing lang po yon. Ngayon, pag nagandahan naman po kayo, willing kayo na bumili at may budget, swak sa budget, binibili po. Pero sampling lang yon at saka paggamit lamang. Ganon din po sa mga meron din po kasi yung mga kotse, test run. Papatest run sa inyo yan hanggang mga 1 kilometro, ganon, babalik. Tapos magbibigay kayo ng review kung tungkol sa sasakyan na tinesting nyo. Yung iba po ayaw ng ito yung ayaw na pa-testing, yung sa St. Peter, yung kabao. Wala po siguro nakatesting sa atin noon, no? Pag sinabi, sige, testing mo 1 linggo, higa ka dyan. Siguro wala naman testing sa atin noon. Ayun yung mga ganong yung mga ganong sampling na lalo sa pagkain, masarap po yun dahil tunay nga na libre. Natetesting mo kung masarap ba talaga. Iyon po yung pag-uusapan natin. May 3 puntos po tayo na pag-uusapan tungkol dito sa aklat ng Psalm 23. Ito po yung pamagat ng ating pag-uusapan, a foretaste of grace in the Old Covenant. Patikim lamang po. Dahil tunay nga po na yung mga Old Covenant na namuhay noon, sila David, makita po natin yung mga nire-record po sa Bible. Ang gaganda. Ang daming mga samsam, ang daming mga, lalo kay Job, ibinalik kay Job yung 10 ulit ng kanyang kayamanan. Ang totoo po noon, lalo't kay David sa Psalm, patikim lamang po yun. Pero kung babasahin natin, ang ganda. Ang lahat ng yan, patikim lang. Kamukha nga po nito, dito po tayo mag-umpisa sa unang puntos po, the shepherd's provision. Ibig sabihin nito yung paglalaan ng pastol sa kanyang mga nasasakupan. Sabi rito, sa talatang 1 hanggang 3, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Sabi rito, sa lumang tipan, nasusulyapan natin yung mga ganong kasaganaan, nasusulyapan ng mga Old Covenant people yung kabutihan ng Diyos. Yun yung mga ginagawa sa kanila ng Diyos sa
sabi rito, ang mga luntiang pastulan at tahimik na tubig ay naglalarawan ng kanyang pangangalaga sa kanyang mga tao na nagbibigay physical, spiritual na pagkain. Inaalagaan talaga ng pastol yung kanyang mga napapastulan. Hindi niya pinababayaan. Eka nga, dinadala niya sa tubig, sa may batis, na komportable yung kanyang mga alaga. Ang paghahambing naman ito, dahil ito, masasabi nating patikim lamang, paghahambing nito, makikita natin sa New Testament. Sa bagong kasunduan, sa panahon natin, sabi dito, isaalang-alang natin ang pagkakatulad sa bagong tipan, kung saan si Jesus, ang ating mabuting pastol, ay hindi lamang nagbibigay ng pisikal na kabuhayan, kundi nag-aalok ng walang hanggang pagkain sa pamamagitan ng tinapay na buhay. Yan po ang sabi sa, ito po, mababasa natin sa Juan 6:35. Sabi rito, John 6:35, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Kung mapapansin po natin sa Old Testament, sa Old Covenant, patikim lamang yun. Kumbaga, sa physical nilang buhay, ito yung nararanasan nila dahil meron silang mabuting pastol. Dahil yung kanilang pastol, naglaan ng kanilang mga pangangailangan at iyon ay sapat. Pero sa kapanahunan natin, nandito na po yung fullness of grace. Pag sinabi po fullness, ibinigay na po lahat sa atin. Ibinigay na po yung buong biyaya. Kamukha nga nun, hindi lamang physical. Ito yung tinapay na buhay, si Jesus po yun. Yung tinapay na buhay na makakarating hanggang sa langit. Hindi tayo magugutom hanggang sa langit. Ito po yung kanyang nais na iparating comparison ng Old Covenant to New Covenant. Iyon po, dahil si David po, alam po natin si David na hari, propeta rin po siya, anak ng Diyos. Kaya ang propetang David, sa kanyang pagkakasulat na to, sinabi niya yung mangyayari sa mga darating na tao pa. Kaya sabi nga rin niya sa isa niyang talata sa Psalm, mapalad ang tao na hindi na pagbabayaran ng kanyang mga kasalanan. Sabi ganoon. Kumbaga, nagsabi na siya, nag-declare na siya dahil ipinakita sa kanya ng Panginoon. Ipinatikim sa kanya ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa atin ngayon. Napakabuti po ng Panginoon dahil sa Old Testament pa lang, nakikita na yung kanyang biyaya. Ito naman po, point number 2 naman po tayo, sabi rito, the shepherd's presence in adversity, sabi ganoon. Ang presensya ng pastol sa kahirapan. Ang totoo pong pastol, hindi lamang siya para sa iaani niya, kundi sa kahit na pagdating ng mga sakuna, nandiyan po yan. Pagdating ng mga, eka nga, di ba si David naging pastol din. Yung mga lobo, pag dumarating yan, yung mga asong gubat, ipinagtatanggol niya yung kanyang mga tupa. Hindi siya tumatakbo, katulad ng sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Ang magnanakaw ay umaalis. At dumarating siya, dumadaan sa bintana o kaya sa hindi kamukha nung ating pastol, sinasamahan niya tayo. Ito po yung pinakano niya, sabi rito, kahit na ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot ng kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Sinigurado po na kasama po siya, yung kanyang pastol. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila'y umaaliw sa akin, ikaw ang naghahanda ng isang dulang sa harapan ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Isa po sa makikita natin sa mabuting pastol, yung sinasabi rito na yung kanyang pamalo. Sabi rito, ang iyong tungkod, sila'y umaaliw sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Meron po kasi nami-misinterpret ng karamihan na pag sinabing pamalo, itutuwid ka ng Diyos, makakaranas ka ng ganito, papaluin ka ng Diyos. Pero sa sinasabi po nitong verse, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila'y umaaliw sa akin. Ibig sabihin, pag nakita ng tupa na merong pamalo yung kanyang pastol, sabi na aliw. Ito po siguro yung kabaligtaran ng pagkaunawa ng iba na
ang pamalo ng Diyos ay nakakaranas sila ng kapighatian. Siguro, masasabi rin natin yung iba nakakaranas ng ganon. Pero kung sinabi rito sa verse ito, umaaliw. Pag ikaw ba pinalo, example na lang po sa atin, yung isang anak pinalo ng kanyang tatay, nakakomfort po ba siya? Sa karamihan ko po nakita na pinapalo, umiiyak po talaga. Hindi po siya talaga komportable. Pero ito sinabi, ito'y nag-aaliw sa akin. Kumbaga, panatag yung tupa na kahit anong mangyari, dumating mo yung lobo, merong tungkod at pamalo yung kanyang tagapagpastol upang siya ay protektahan. Iyon po ay isang malaking pagpapakita ng dependent yung tupa sa kanyang pastol. Dahil merong panlaban yung pastol merong pananggalang kung tatawagin natin. At iyon po yung pinakamaganda sa sinasabi rito sa bersikulo na to. Sabi rito, sa lumang tipan, ang biyaya ng Diyos ay kitang-kita sa kanyang hindi natitinag na presensya at proteksyon. Iyon po yun, yung pamalo, proteksyon po. Sa panahon ng hamon, ang imahe ng pamalo at tungkod ay nagpapahiwatig ng kanyang paggabay at pag-iingat. Iyon po yung sinasabi natin kanina. Maihambing naman po natin ito sa bagong tipan. Sabi rito, dahil patikim nga lang yung lumang tipan, patikim ng biyaya, foretaste of grace, ito po sa bagong tipan naman po. Makikita natin ang pinakahuling pagpapakita ng biyayang ng Diyos habang si Jesus, ang mabuting pastol, ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Nilupig niya ang kasalanan at kamatayan. Iyon po yung pagkakaiba ng luma at saka sa bago. Dahil sa lumang tipan, iniingatan siya ng pisikal. Meron siyang pamalong pisikal para ingatan yung kanyang pinapastulan. Pero dito sa bagong tipan, iningatan tayo ng ating Panginoong Hesus. Nag-alay ng kanyang buhay upang yung ating kaligtasan ay masigurado. Sabi rito, John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ginawa po ba ng ating Panginoong Hesus yun para sa atin? Ibinigay niya po ba yung kanyang buhay? Makita po natin ito sa krus ng Kalbaryo. Hindi po siya nagdalawang isip na ibigay yung kanyang buhay para sa atin. Ito rin po sabi sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Ang isa pong pastol, hindi lamang siya namimili ng mga matitigas na ulo na hindi lamang po siya namimili ng kanyang tupa. Kahit yung mga matitigas yung ulo, minsan naliligaw, tunay nga po na yung mga tupa, hindi yan nakakabalik sa kanyang kawan pagka naliligaw. Hinahanap po ito ng kanyang pastol. Sa bawat pagkakamali, meron tayong mga pagkakamaling nagagawa. Nandyan yung pag-ibig ng Diyos. Nandyan yung kanyang pag-aalay ng buhay. Pinakita po ito ng Diyos nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo habang tayo makasalanan. Iyan po ang napakasarap na makasamang pastol. Pastol ng buhay natin ang Panginoong Hesus. Dito naman po tayo, dadako na po tayo sa pangatlong puntos. Ang bilis naman po ng ating... Ang pangatlong puntos naman po, the shepherd's abundant blessing. Ang mga saganang pagpapala ng pastol. Talatang 5 and 6. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, ang aking saro ay umaapaw. Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoong magpakailanman. Yun ang sabi rito, ang masaganang pagpapala. Kung yung unang kasunduan ay patikim pa lamang, nandito na tayo sa fullness of grace. Naalala ko nga po nung linggo, kaya wala po kami rito, umattend kami nung kasal ng pinsan ng misis ko. Umattend kami pumunta kami sa biyahe, mahabang biyahe. Una po rito, bakit kami napunta ron? Kasi may imbitasyon. Ganon din po ang Panginoong Hesus, may imbitasyon po sa atin. Naalala ko yung sa The Great Banquet na na talata. Maraming imbitahan pero hindi pumunta. Kaya ang ginawa ng may handaan, kumuha siya ng mga hindi karapat-dapat, ng mga nasa kalsada, dinala niya ron upang makibahagi sa kasiyahan. Iyon po, isa po sa nasa isip ko noon,
Ang ganda. Naimbitahan kami, nakarating kami sa pamamagitan lamang ng motor. Kaming dalawa ng misis ko, angkas ko yan hanggang Subic. Subic, ano yan, Subic Park. Shoutout po dyan, Subic. Baka naman. Ano naman po yun? Kumbaga, nakarating kami ron ng ligtas, maayos. Wala pong anumang huli, papunta ron. Hindi naman po kami nasisita sa mga sa mga checkpoint. Pagdating po ron, umating kami sa simbahan po. Naghintay kami ng mga ilang oras. Dumating kami ron ng 1:30. Pagdating doon, nakinig kami sa konting tawag nito yung kasalan, yung na yon. Tapos, pagdating namin doon sa reception, ito na maganda, meron doong kainan. Ito po yung tinatawag na cocktail muna. Cocktail, patikim lamang. Related din sa ating topic. Patikim lang yung unang inihanda. Nandoon ka, pupunta ka ron, meron kang maliit na pinggan. Sa maliit na pinggan na yun, pwede mong punuin yun. Ito yung kakaibang patikim Titikman mo yung mga maliliit na pagkain, pero sa dami ng pagkain, mag-uumapaw yun sa maliit mong pinggan. Eka nga, pagdating ko ron, yun, kumuha kami ng mga kakanin, kung ano yung mga doon, may donut, merong mga pang-dessert karamihan doon Sa madaling sabi, sa patikim pa lang na yun, busog na kami. Patikim pa lang yun. Ganon din po yung nangyari kila David. Busog na po sila, pero patikim pa lang yun ng Diyos sa kanila. Sa panahon nila na yon, nag-uumapaw na yung biyaya. Pero sa panahon natin, hindi ito natin nakikita. Dapat natin ito makita. Pagkatapos po ng patikim na yon, meron naman pong program. Yan, meron pong mga palaro, meron mga question and answer. Ito na po yung sinasabi na fullness of grace. Malalaking pinggan na po yun. Ngayon sa malalaking pinggan nun, ang dami pong nakalagay na hindi ko talaga naubos. Sabi ko sa misis ko, hindi ko na kaya. Itong pagkain na to talagang, alam ako ng misis ko na mahina lang kumain Pero nakarami rin ako doon dahil libre yun Ano pa gagawin mo ron? Pagka may bayad minsan nga hindi ka makabili ng ganung karami dahil alam mong sa sobra Pero dahil yun biyaya ng Diyos, napakarami, sobra-sobra. Yun po yung kagandahan sa ating panahon ngayon. Nandito na po yung kapuspusan ng biyaya. Makita po sana natin ito. Hindi lamang sa physical, hindi lamang sa material, maging sa spiritual. Dahil ang Panginoon nagmamahal sa atin ng lubos-lubos. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagkukulang. Mahal tayo ng Diyos kahit na nakakalimot tayo minsan. Tunay nga na nasa mundo pa tayo, hindi pa tayo lubusang perpekto. Ang espiritu pa lang natin ang perpekto at hindi pa tapos ang Diyos para sa atin. Patuloy pa yung kanyang paggawa sa atin upang tayo maging ganap hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yun po, yung sa mga patikim na yun, tunay nga na nasiha ng mga Old Testament people. Ganon din dapat tayo sa panahon natin ngayon. Nandyan na yung biyaya, nandyan na yung kanyang kapuspusan ng biyaya. At yung iba, hindi pa rin nasisiyahan. Meron pa rin ibang hinahanap. Kasi hindi po nila nakikita ang biyaya ng Diyos na puspos na sa atin. Dapat po tanggapin natin yon. Eka nga, pag may imbitasyon, puntahan. Inimbita po tayo lagi sa mga ganung gawain. Dapat din sa imbitasyon ng Diyos sa gawain niya, lagi din dapat po tayong present. At hindi lang po sa tuwing linggo. Iniimbita po niya tayo pagising pa lang po natin. Manalangin tayo, magpasalamat dahil buhay pa po tayo. Isang napakalaking biyaya na yon. Sa ating trabaho, sa ating pag-aaral. Nandyan yung kanyang wisdom. Ipinapagamit niya sa atin ng libre, walang bayad. Ito naman po, sabi rito, inaasahan ng lumang tipan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng masaganang pagpapala. Ang pagpapahid ng langis ay sumasagisag sa pagtatalaga at pabor at ang katiyakan ng paninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman ay sumasalamin sa pangako ng walang hanggang pakikisama sa Diyos. Iyon po sa Old Testament. Sa Bagong Tipan naman po, nararanasan natin ang kapuspusan ng biyaya. Yun nga po, fullness of grace na tayo ngayon. Habang ang mga mananampalataya ay pinahiran ng banal na espiritu. May tatak tayo ng banal na espiritu. At iyon ang kasiguraduhan natin.
na tayo ay anak ng Diyos. At ang pag-asa na nananahan sa presensya ng Diyos ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtubos na sinigurado ni Kristo. Mababasa po natin ito sa 2 Corinthians verse 1, 21 and 22. Sabi rito, God is the one who established us with you in Christ and who anointed us. Tapos, who also sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Meron pong kasiguraduhan ang kay Kristo Jesus. Dahil yung banal na Espiritu, ipinagkatiwala na sa atin. Iyon na po yung tatak natin. John 14:2-3, My Father's house has many rooms. If that we are not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Mayroon po talagang kasiguraduhan na tayo mananahan sa ating kapiling natin ng Panginoong Hesus. Makakasama po natin siya dahil dito pa sa lupa, binigyan na tayo ng tatak. Iyon ang banal na Espiritu. At sa pagtatapos naman po, sabi rito, ang awit 23 ay nagsisilbing magandang pangunahing patikim ng biyaya ng Diyos. Sa lumang tipan, nag-aalok ng mga sulyap ng probisyon, presensya, sa kahirapan at masaganang pagpapala. Sa bagong tipan, ang sulyap na ito ay natagpuan sa ang kanilang katuparan sa katauhan ni Jesucristo. Ngayon, nakatayo tayo sa kapuspusan ng biyaya. Nararanasan natin ang realidad ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Ano po yung magiging aplikasyon natin nito sa buhay? Ito lang yung ating maiiwan na aplikasyon. Sa ating paglalakbay, pahalagahan natin ang yaman ng biyaya ng Diyos. Na kinikilala ng inilarawan sa lumang tipan ay ganap na nahayag sa bagong tipan. Sa lumang tipan, nandun pa lang yung anino, eka ni Pablo. Sa bagong tipan, nandito na yung kapuspusan. Mamuhay sa kalayaan ng biyaya ng Diyos, yakapin ang probisyon, proteksyon, at mga pagpapala na inaalok sa pamamagitan ng mabuting pastol, ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng iyon, matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong, ikaw ba ay naka Jesucristo? Amen. Kung tayo naka Jesucristo, ang kapuspusan ng biyaya ay nasa atin na. Kaya lumakad tayo ng naayon sa biyaya, manalangin tayo ng naayon sa biyaya ng Diyos na meron deklarasyon at pananampalataya. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin padandali para sa pagtatapos. Praise the Lord, Panginoon. Salamat po dahil muli po naunawaan namin at naihayag po ng liwanag ang iyong biyaya. Sa panahon, Panginoon, ng lumang tipan, ikaw ay nahayag sa kanilang mga buhay bilang patikim lamang po, Panginoon. Sa panahon namin ito, Panginoon, nandirito kami upang masaksihan ang kapuspusan ng iyong biyaya, upang ang iyong pagpapala ay mahayag sa aming mga buhay at makita, hindi lamang ng sinasabi nilang mga kaaway, kundi ng hindi mananampalataya, upang sila ay magpatuloy at makinig din sa iyong magandang balita, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil kami ay patuloy pong pinagkakatiwalaan dahil ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.